Masamang panahon, masamang panahon. Hindi naman, huwag mong sabihin yan. Sa Hong Kong, naisagawa nyo nga ng maayos ang inyong mga gawain. Nakapagpapatayo nga kayo ng gusali. Doon yun. Tingnan ninyo, hindi ninyo nakikita ang aming mga gastusin. Ang mga nangungupahan sa aming mga biyernes ay nag-uumpisa ng magreklamo. Wag na! Tama na! Ang mga daimyo ay baka may nanangis ako. Gusto nilang banggitin ko ngayon ang mga mahalagang itinakda ng Orsibispo na si Don Basilio Chances upang hindi na tumaas ang mga presyo ng bilihin. Saan kayo nanggaling? Hindi nyo naabutan ang pinakamagandang biyahe. Nakakita na ako ng napakaraming ilog at mga tanawin, kaya't interesado lamang ako sa mga bagay na nagbibigay alamat. Mga alamat? Mayaman anong pasig dyan? Mayroong alamat ng malapad na bato. Ito'y tungkol sa isang bato na tinatawag ng sagrado dahil tirahan raw ito ng mga espiritu. Pero nawala ang mga paniwala ng banal na tao at ginawa itong kanlungan ng mga tulisan at bandido. Mula sa taas ng bato, madaling nahirapan ang dubadaan nito. Makalipas ng ilang panahon, patuloy pa rin ang kwento tungkol sa tumataog na bangka. Mayroon pang iba't ibang alamat, tulad ng alamat ni Doña Heromina. Di ba, Padre Florentino? Maaari mo bang ilahad sa amin? Nako, wag na. Alam na yan ng buong mundo. Pumanin, ngunit hindi namin alam ang tungkol sa alamat na yan. Sige na nga. Dati raw, may isang estudyanteng nangangako makasal sa isang dalaga sa kanilang nayon. Ngunit nakalimutan niya ito. Dahil sa tapat ang dalaga, naghintay siya para sa lalaki. Inagsaya niya ang kanyang kabataan sa paghihintay. Nagpakilala siya dito upang hinging tuparin ang pangako niya sa kanya. Imposible ang hiling na ito. Anong nangyari sa lalaking nangako sa kanya? Ayun, nabalitaan na lang ng dalaga na naging arsobispo na ang kanyang minamahal sa Manila. Dahil dito, nagdamit ng panlalaki ang babae upang pumunta sa Manila para hanapin ang lalaki. Sa kuwebang ito, namatay at inilibing si Doña Jeronima. Ayon sa kwento, dahil sa sobrang kabataan ni Doña Jeronima, kailangan niyang pumasok ng patagilid sa kuweba. Sumikat siya bilang isang engkantada dahil sa kagalian niyang pagtatapon ng pilak. Aba, isang magandang alamat yan ah. Gagawa ko ng artikulo tungkol dyan. Ano ang masasabi niyo, Padre Salvi? Tama ba na bigyang arsobispo ang babae sa kuweba? Hindi ba't mas mabuti kung dalhin siya sa isang beaterio? Halimbawa, sa Santa Clara. Dahil hindi mag-asal maginaw ang pagbibigay ng kuweba upang matirahan na sa isang taong pinagkaitan ng pag-asa. Mas marangal kung siya ay dalhin sa isang beaterio ng Santa Clara. Ano ang masasabi niyo? Hindi ko maaaring husgahan ang inasan ng arsobispo. Ngunit kayong mga padaliyong gobernador ng simbahan na siyang tumatayo sa lugar ng arsobispo, ano ang maaari niyong gawin kung nangyari sa inyo yon? Walang katubas ang sakit ng pagdinilay. Ngunit dahil ang alamat ang pinag-uusapan, huwag nating kalimutan ang himala ni San Nicolas. Ikukwento ko ito kay Senyor Simon na marahil hindi niya ito alam. Sige nga, ito'y kwento ninyo. Dati, ang ilog ay puno ng mga malalaking buhaya na nagpapataob ng mga bangka sa pamamagitan ng buntot nito. Isang araw, may isang taksil na inchik na tumanging maging Kristiyano na dumaan sa may simbahan at may nagpakita sa kanyang demonyo sa anyong buhaya at itinaob ang kanyang bangka at nilamon siya at dalhin sa impyerno na nakasabog na piraso ng mga bato na naiwan doon. Ako mismo ay nakasisiguro sa inyo na kaya ko pa ring makilala ng malinaw ang ulo ng buhaya. At kung titingnan ito, napakalaki ng halimaw. Nakamamanghang alamat. Napakagandang batayan para sa isang artikulo. Ang mga katangian ng mga halimaw, ang tubig ng ilog,
at ang mga palumpo ng damo, mainam na paksa para sa pag-aaral ng relihiyon. Kakatuwa ang insect na nakahingi ng tulong sa kalagitnaan ng panganib sa isang santong nadinig niya lamang sa iba at hindi niya ito pinaniniwalaan. Tungkol sa dalawang mahalagang bagay, dalawang katanungan lamang ang maaari mong isali sa iyong artikulo. Sino nakakaalam? Total, ay mga alamat ang ating pinag-uusapan. Tayo ay pumasok sa lawa. Siya nga pala, Kapitan. Alam ba ninyo kung saan bahagi ng lawa namatay ang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Ay oo, saan Kapitan? Maaari bang may mga naiwang bakas sa katubigan? Tumingin kayo roon. Ayon sa paghandaan ng pagtugis, na malapit na mapalibutan si Ibarra ng mga gwardya, ay tumalon siya sa bangka mula sa kinabukasan. Pagkatapos, lumangoy siya ng 2 milya at pinapaulanan siya ng bala sa tuwing umaangat ang ulo niya. At sa malayo, nawala ang paningin ng tumutugis sa kanya at nakaligtas siya. Ngayon, eksaktong 13 taon nang nakalipas na nangyari sa kanya. At ang bangkay niya, Kasama ng kanyang ama, hindi ba't isa rin siyang filibustero, isang rebelde, Padre Salve? iyan ay talagang walang kwintang libing, hindi ba, Padre Camora? Lagi kong napapatunayan, yang mga rebelde ang siyang hindi nagbabayad ng mga mararangyang libing. Anong problema, Senyor Simon? Nakakaramdam ba kayo ng pagkahilo? Kayo na isang veteranong malalakbay at dito sa ilog na ito, tulad lamang ng isang patak ng tubig. Kung ganun, hayaan kong sabihin sa inyo, hindi ba tinatawag ng isang patak na tubig lamang? Nagkamali kayo sapagkat wala nang mas malaking lawa sa Swedza at sa anumang pinagsamang-samang lawa sa Europa. Nakakita na akong datihang malalakbay na sumama ang pakiramdam nito.